Nako, may bad news sa Los Angeles Lakers sa magiging laban nila sa Atlanta Hawks. Pero bago yan, pag-usapan na muna natin ang pinaka-perfect na trade na dapat gawin ng Los Angeles Lakers. Alam naman natin na ang kanilang kupunan ay naghahanap ng isang big man. Lalo at nalilink sa kanila ang mga big man na sila Walker Kessler, Jonas Valanciunas at Robert Williams III. Pero ang pinaka-perfect daw na sentro na dapat makuha ng Lakers sa trade ay itong si Brook Lopez. Bukod kasi sa scoring ability nito, lalo at meron itong 3-point shooting, ay kilala din si Brook Lopez na isang rim protector at malakas kumuha ng mga rebounds, na nag-a-average nga ito ngayong season ng 12.5 rebounds at 2 blocks per game. Sa ngayon ay nasa pang-5 pwesto sa standing sa East ang Milwaukee Bucks na may record na 11 wins at 10 losses. Possible na rin kasi itong e-trade ng Milwaukee Bucks, lalo at nasa huling kontrata niya na ito ngayong season, kesa naman umalis si Brook Lopez pagdating ng summer na wala man lang silang nakukuhang kapalit. Isa pa ay 36 years old na rin naman itong si Brook Lopez at naubos din ang mga first round picks ng Milwaukee Bucks sa mga ginawa nilang trade, lalo na kay Damian Lillard. Kaya mas mainam ng e-trade si Brook Lopez, at least makakakuha pa sila ng mga assets na magagamit nila sa kanilang future plan. Nasakali man na mangyari ang trade na ito at mapunta si Brook Lopez ng Los Angeles Lakers, ay napakalaking upgrade ng shot blocking na maibibigay ni Brook Lopez sa Los Angeles Lakers, especially na pagdating sa paint. Kaya naman ay malaya na si Anthony Davis na gawin ang mga kaya niyang gawin sa loob ng court. Ang maganda pa dito kay Brook Lopez ay meron na itong experience sa pagiging NBA champion. Kaya isa rin ito sa mga dahilan kung bakit mas lamang si Brook Lopez kesa sa ibang mga big man na nalilink sa Los Angeles Lakers. Alam naman natin na naglaro na ito noon sa Los Angeles Lakers ng isang season, at ito nga ay noong 2017-2018 season. Pero para makuha ito ng Lakers ay kailangan nilang ibigay sila D'Angelo Russell, Christian Wood, Maxwell Lewis at ang 2029 first round pick. Dahil kung walang gagawin move ngayon itong si Rob Pelinka para mag-improve ang kanilang roster, ay panigurado na mahihirapan silang makapasok ng playoffs ngayong season. Nakita nyo naman kahapon kung papaano tinambakan ng 41 points ng Miami Heat itong Los Angeles Lakers. Dahil na nga rin ito sa kawalan ng Lakers ng depensa. Kaya tamang-tama talaga itong si Brook Lopez na siyang kinakailangan ng Los Angeles Lakers para mapunan ang kanilang kahinaan. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito kay Brook Lopez? Maganda ba itong kunin ng Los Angeles Lakers? Samantalang may bad news naman sa Los Angeles Lakers, dahil itong si Austin Reeves ay hindi maglalaro laban sa Atlanta Hawks. Lalo at meron pa nga itong iniindang left pelvic contusion. Kaya malaking kawalan talaga para sa Lakers itong si Austin Reeves. Bukod kasi sa kanyang playmaking at scoring ability, ay maaasahan din itong perimeter defender para sa backcourt ng Lakers. Kaya naman nahihirapan ang Lakers kapag wala si Austin Reeves. Nakita nyo naman kahapon kung gaano kadali para sa Miami Heat ang makascore sa fast break at transitions. Lalo at hindi naman kilala bilang mga defender itong sila D'Angelo Russell at Dalton Knecht. Isa pa nga sa problema ng Lakers ay itong si LeBron James, na hindi pa nga sigurado kung maglalaro ba ito bukas laban sa Atlanta Hawks. Sa ngayon kasi ay naka-questionable na ang kanyang status na meron nga itong iniindang left foot soreness. Kaya hindi talaga ito magandang balita para sa mga Lakers fans. Lalo si LeBron nga lang ang bumuhat sa Los Angeles Lakers sa naging laban nila sa Miami Heat, na kung saan ay nakagawa ito ng 29.5 rebounds at 8 assists. Bagamat andyan pa naman si Anthony Davis mga idol, pero hindi nga ito maaaring asahan ng kanilang kupunan. Lalo at inconsistent ang performance ni Anthony Davis, na sa last 2 games nga ni Davis ay meron lang itong total na 20 points. Kaya kung hindi maglalaro itong si LeBron James ay kinakailangan nila Dalton Knecht, D'Angelo Russell at Rui Hachimura na mag-step up, upang tulungan si Anthony Davis na talunin ang Atlanta Hawks. Lalo at nasa 5-game winning streak na sa ngayon ang kupunan ni Trae Young, habang ang Lakers ay 2 sunod nang natatalo matapos ang naging panalo nila sa Utah Jazz. Sa ngayon ay nasa pang-9 seed na sila sa standing sa West na may record na 12 wins at 10 losses. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito?